Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4.1 million pesos na cash reward ipinamahagi ng PNP sa 21 informants. Kaso ni Jay Sonza ipinababasura, pansamantalang makakalaya matapos makapagpiyansa. Higit 102,000 na residente sa Albay apektado ng mayon ashfall. Tulong mula sa gobyerno, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinamahagi ng Philippine National Police o PNP ang kabuuang mahigit 4 na milyong pisong cash reward sa 21 impormante ngayong Lunes, Mayo 4. Ang mga impormanteng ito ang nagbigay ng mahalagang impormasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng iba't ibang wanted na high-value individuals na sangkot sa mabibigat na krimen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginawad ang gantimpala sa isang seremonya sa Camp Crame sa Quezon City na pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pinakamalaki ang halagang 1 milyong piso na ibinigay sa isang impormante na tumulong sa pag-aresto noong 2025 sa isang akusadong nahaharap sa 54 counts ng paglabag sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012. Ayon sa PNP, malaki ang naitutulong ng mga impormante sa tagumpay ng police operations at sa pagpapabilis ng paghahatid ng hustisya. Hiniling ng kampo ng dating broadcaster na si Jay Sonza ang pagbabasura sa kasong isinampa laban sa kanya matapos questionin ng jurisdiksyon ng Pasay City Regional Trial Court. Ayon sa depensa, walang sapat na batayan para sa Pasay RTC. Nadinggin ng reklamo dahil hindi naman residente ng Pasay ang sinasabing complainant na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, hindi natuloy ang arraignment ni Sonza sa kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Saad pa ng abogado nitong si Attorney Mark Tolentino, humingi umano ng paumanhin ang judge dahil sa pagkakamali ng korte sa jurisdiksyon at sa desisyon na non-bailable ang kaso. Naaresto si Sonza sa kanyang tahanan sa Quezon City noong Huwebes dahil umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon online kaugnay ng kalusugan ng Pangulo. Pinayagan naman siyang makapagpiyansa ng 10,000 piso at inaasahang pansamantalang makakalaya ngayong araw mula sa NBI Detention Facility. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tulungan ang mga residenteng apektado ng matinding ashfall dulot ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Sa panayam sa Pangulo ngayong umaga ng Mayo 4, Lunes, the first concern, of course, was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention, and now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. ayon sa Office of Civil Defense, aabot sa 102,406 na katao o 30,522 na pamilya mula sa 87 na barangay ang nabalot ng makapal na abo, partikular sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig sa Albay, matapos ang malakas na pagbuga ng pyroclastic density currents o uson ng bulkan noong Sabado, Mayo 2. Higit 5,400 na katao o 1,400 na pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Kabilang sa mga prioridad ngayon ang clearing operations at paglilinis sa mga kalsada na pinangungunahan ng DPWH. Patuloy din ang pamamahagi ng N95 masks at mobile clinics ng DOH, water spraying ng Bureau of Fire Protection at mahigpit na evacuation efforts ng OCD at NDRRMC. Umabot naman sa 71,153 family food packs, 1,402 ready-to-eat food boxes at 7,634 na non-food items ang naipamahagi na ng DSWD sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Nanatiling nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon, kaya pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano
kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.